ipinagpalit sa kabit at ninakawan ng sariling asawa. Habang nagpapakasasa sila sa pawis ko, nakaluhod ako sa malamig na sahig, nagmamakaawa para sa operasyon ng inosenteng bata. Hayaan mo siyang mamatay, wala tayong pera. Ang malupit niyang hatol. Ngunit nagkakamali siya. Ang bawat luhang pumatak ay naging asero ng aking pagbangon. Babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang tikman ng impyernong sila mismo ang gumawa? Huwag kang mag-alala, Stella. Nakuha ko na ang pera. Oo, pati yung nakadeposito para sana sa operasyon ni Mayumi. Mas kailangan mo yon para sa business class ticket mo papuntang Sydney. Ang mahalaga ay ang magiging anak natin. Hindi ang ampon ng babaeng yon na wala namang silbi, kundi maging katulong dito sa bahay. Ang mga salitang iyon ay dumaloy mula sa siwang ng pinto, pumunit sa katahimikan ng gabi, at tuwirang bumaon sa aking dibdib. Nakatayo ako sa malamig at madilim na pasilyo ng sarili kong pamamahay. Sa aking mga kamay ay ang mamahaling polo shirt ni Carlos na higit 1 oras kong pinalantsa hanggang sa maging perpekto ang bawat tupi. Kasama nito ang isang bote ng mamahaling bitamina na binili ko gamit ang pinakahuling barya sa aking pitaka, habang ako mismo ay nagtitiis sa paghigop ng sabaw ng tuyo at pag-uwi ng mga tirang kanin mula sa palengke. Iningatan ko ang kanyang kalusugan habang siya naman ay nagpaplano ng kinabukasan kasama ang kanyang kabit gamit ang dugong ibinuwiwis ko para sa buhay ng isang inosenteng bata. Ang lamig ng sahig na gawa sa matigas na kahoy ay gumapang mula sa aking mga nakayapak na paa, umakyat sa aking mga binti, hanggang sa mahawakan nito ang aking lalamunan at pigilan ang aking paghinga. Unti-unting nawalan ng lakas ang aking mga braso. Dumaos-dos ang bote ng gamot at ang plansadong damit mula sa aking mga nanginginig na daliri, bumagsak sa sahig sa isang tahimik na paglisan ng pag-asa. Walang ingay na umalingaw-ngaw sa labas, ngunit sa loob ng aking kaluluwa, naramdaman ko ang pagguho ng isang buong mundo na binuo ko sa loob ng 10 taon. Ibinaba ko ang aking paningin sa aking mga kamay na puno ng kalyo, mga daliring may mga mantsa ng matapang na sabong panlaba at mga paso mula sa kumukulong mantika. Ang mga kamay na ito ang nagbenta ng nag-iisang kapirasong lupa sa probinsya na ipinamana ng aking mga yumaong magulang upang lamang may maibigay akong puhunan kay Carlos nang magsimula ang kanyang negosyo. Ito ang mga kamay na nagkuskos ng bawat sulok ng bahay na ito para lamang maramdaman nilang may kwenta ako. Heto pala ang halaga ng lahat ng aking sakripisyo. Sa paningin ng lalaking minahal ko nang higit pa sa aking sarili, isa lamang akong basahan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Mula sa loob ng silid, umaling-awngaw ang pamilyar at matinis na boses ng aking biyenan, si Doña Carmen. Mabuti naman at naisip mo yan, Carlos, ang malutong na wika ng matanda. Sinusundan ng isang mahinang halakhak na tila laso na sumisira sa hangin. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng baog mong asawa. 10 taon kayong nagsasama, ni isang anak ay hindi niya maibigay sa atin. Tapos ngayon, mag-uuwi pa ng ampon na may sakit sa puso? Pabigat lang sa buhay natin ang mga yan. Hayaan mo na silang mabulok dito kapag umalis na tayo sa Makalawa. Oo nga ma, excited na si Stella. Kailangan lang nating siguruhin na mailipat ko na ang lahat ng natitirang pondo sa negosyo bago tayo lumipad. Walang kaalam-alam ang tangang yon. Ako ang tanga. Ako ang ginawang tanga. Bumilis ang kabog ng aking dibdib. Ang hanging pumapasok sa aking baga ay tila may kasamang matatalim na bubog. Nang marinig ko ang pagpihit ng doorknob, mabilis akong umatras patungo sa anino ng pasilyo. Isiniksik ang aking sarili sa malamig na pader upang hindi nila makita ang pagkadurog ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Carmen. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk robe at sa kanyang leeg
ay nakasabit ang gintong kwintas na iniregalo ko nung nakaraang kaarawan niya. Isang regalong pinagpuyatan ko mula sa pagtanggap ng labada ng mga kapitbahay. Paglingon niya, nahagip ng kanyang matatalim na mata ang aking bulto sa dilim. Ano ang tinatayo-tayo mo dyan, Amelia? Bulyaw niya. Ang muka ay agad na naglukot sa pandidiri na para bang nakakita siya ng isang nakakasukang insekto. Akala mo ba, Senyora Carrito, para tumunganga at mag-usisa sa aming usapan? Tapos ka na ba sa pagkusot ng mga kumot ko? Magluto ka na ng hapunan, gutom na ang anak ko. Puro kabatugan. Wala ka namang silbi sa pamamahay na to kundi ubusin ang bigas namin. Kinagat ko ang aking ibabang labi ng napakadiin hanggang sa malasahan ko ang maalat at mainit na dugo. Mahigpit kong ipinulupot ang aking mga braso sa aking sarili upang pigilan ang marahas na panginginig ng aking buong katawan. Opo, ma. Susunod na po. Mahinang tugon ko. Ibinaba ko ang aking paningin dahil alam kong kung sasalubungin ko ang kanyang mga mata, makikita niya ang nagbabagang apoy ng puot na nagsisimula nang tumupok sa aking pagiging martir. Tumalikod siya at naglakad palayo na tila nagmamay-ari ng palasyo. Hindi man lang pinansin ang panginginig ng aking mga balikat sa ilalim ng aking manipis at kupas na duster. Humakbang ako patungo sa kusina. Sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng amag mula sa basang sulok malapit sa sirang lababo at ang halimuyak ng lumang mantika na hindi ko na pinalitan para makatipid. Ang paligid na ito ay isang impyernong aking tinanggap dahil inakala kong bahagi ito ng pagmamahal. Ngunit ng gabing iyon, hindi ako umiyak sa harap ng kalan. Pagkatapos kong maghugas ng kamay at punasan ng aking muka, tahimik akong naglakad patungo sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid ni Mayumi, ang batang nagbibigay pa rin sa akin ng dahilan upang magpatuloy. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakahiga siya sa kama, ang aking 5 taong gulang na inaanak. Maputla ang kanyang muka at halatang mahina ang kanyang katawan. Mabagal ang kanyang paghinga at bawat galaw ng kanyang maliit na dibdib ay tila nangangailangan ng lakas. Lumapit ako ng marahan. Pinipilit manatiling kalmado habang tahimik kong pinagmamasdan ang batang mahalaga sa aking buhay. Ulila na siya sa mga magulang at itinuring ko siyang tunay na laman ng aking sinapupunan. Lumuhod ako sa malamig na semento sa gilid ng kanyang kama. Hinaplos ko ang kanyang malamig at manipis na buhok. Ang init mula sa kanyang balat ay tila nagpapasiklab sa huling piraso ng katatagan sa aking puso. Mama Ami, ungol niya sa gitna ng kanyang mahimbing at maligalig na pagtulog. Ang kanyang maliit na kamay ay automatikong humanap sa aking daliri at mahigpit na kumapit dito, na tila ako ang kanyang natatanging salbabida sa mundo. Ang 500,000 pisong yon ay hindi lang pera. Buhay iyon ni Mayumi. Inipon ko yon sa loob ng maraming taon. Tinanggihan ko ang lahat ng kaligayahan para sa sarili ko. Hindi ako bumili ng kahit isang bagong damit. Tinitiis ko ang pananakit ng aking katawan sa gabi. Lahat ng iyon para maitawid sa operasyon ng batang ito. At ngayon, kinuha ng sarili kong asawa ang buhay ng aking anak para ibili ng komportableng upuan sa eroplano ang babaeng sumira sa pamilya ko. Isang malamig at matalim na hangin ang umihip sa loob ng aking isipan. Pinapatay ang huling apoy ng aking pagiging sunod-sunuran. Ang kahinaan, ang pag-unawa, ang paniniwala sa utang na loob na kailanman ay hindi nila kinilala. Lahat ng iyon ay namatay sa mismong sandaling ito. Tumayo ako at naglakad pabalik sa pasilyo upang pulutin ang polo shirt ni Carlos na ibinagsak ko kanina. Tiningnan ko ang maliliit na lukot sa may kwelyo nito. Dahan-dahan, ang aking nanginginig na daliri ay maingat na inayos at pinantay ang tela. Isa itong lumang gawi. Isang ritual ng pagmamahal na nakatanim na sa aking sistema. Ngunit habang pinapasadahan ko ito ng aking kamay,
Naramdaman ko ang matinding pangdidiri. Hinawakan ko ng mahigpit ang damit. Nilukot ito ng buong lakas at itinapon sa sulok ng madilim na silid kasama ng 10 taon kong pag-ibig sa kanya. Habang naghahalongkat ako sa lumang kabinet kung saan madalas itago ni Carlos ang kanyang mga coat pagkatapos ng trabaho, pumasok sa isip ko na kailangan kong humanap ng mas marami pang kasagutan. Idinikdik ko ang aking kamay sa loob ng bulsa ng itim na jacket na ginamit niya kahapon. May nakapa akong isang pirasong papel na nakatupi ng maayos. Kinuha ko ito at binuksan sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Isa itong resibo ng bank transfer, ngunit hindi ito sa isang lokal na bangko. Ang pangalan ng tatanggap ay malinaw na nakasulat, Stella Marie Domingo, na may kasamang numero ng isang international account sa Sydney. Ang halaga ay hindi lamang daan-daang libo, 2 milyong piso. Ang mga pondong nanggaling sa kumpanyang itinayo gamit ang pawis ko, ngayon ay nasa kamay na ng ibang babae. Nanginginig ang aking mga tuhod nang silipin ko ang ilalim ng bunton ng mga damit kung saan ko palaging itinatago ang aking bank passbook. Ang passbook na nakapangalan sa aming mag-asawa para sa operasyon ni Mayumi. Kinuha ko ito at tiningnan ang pinakahuling linya na na-print. Isang transaksyon na ginawa kahapon ng hapon. Withdrawal, balance, 0.00. Ang mga numero ay tila naging itim na mga uod na gumagapang sa papel. Lumalamon sa kinabukasan ng aking anak. 0. Wala nang natira. Ninakawan ako, tinapakan, at pinatay ng buhay sa loob ng sarili kong pamamahay. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim at walang bituing langit. Mahigpit kong hinawakan ang walang lamang passbook hanggang sa pumaibabaw ang mga ugat sa aking kamay at namuti ang aking mga buko. Ang mga mata kong dati ay laging nakayuko at puno ng takot, ngayon ay nanlilisik at nag-aapoy sa isang tahimik na determinasyon. Ganito na lang ba? Sinalubong ko ang umaga nang may bagong anyo ng katatagan na ibinalot ko sa aking sarili tulad ng isang makapal na baluti. Ang pamilyar na amoy ng iginigisang bawang at sinangag ay pumuno sa masikip naming kusina. Sumasabay sa mainit na singaw ng kapeng isinalin ko sa mamahaling tasa ng aking biyenan. Kung titingnan mula sa malayo, ako pa rin ang pamilyar at masunuring si Amelia. Ang asawang laging nakayuko, ang manugang na walang imik. Ngunit sa ilalim ng aking maaliwalas na muka ay isang nagngangalit na bagyo ng paghihiganti. Dinala ko ang bandehado ng almusal patungo sa hapagkainan kung saan naghihintay si Carlos at si Doña Carmen. Masigla ang usapan ng mag-ina. Napuno ng papuri ang tinig ng matanda habang ipinagmamalaki ang papalapit na biyahe ng kanyang anak patungong Australia. Isang biyaheng ayon sa kanila ay para isalba ang kumpanya, ngunit sa katotohanan ay para tulusan ng kandila ang aming pamilya. Tahimik kong inilapag ang mga pinggan sa kanilang harapan. Habang sumusubo si Carlos ng kanyang paboritong longganisa, napansin ko ang isang maliit na mantsa ng mantika na naiwan sa gilid ng kanyang labi. Dahan-dahan kong kinuha ang aking puting panyo mula sa aking bulsa at lumapit sa kanya. Pinunasan ko ang kanyang bibig nang may labis na pag-iingat. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang tinititigan ko ang kanyang mga mata. Ang mga matang yon na dati ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Ngayon ay animoy mga walang buhay na salamin na nagkukubli ng kasakiman. Hindi niya alam na ang babaeng nag-aalaga sa kanya ngayon ay siya ring babaeng maghuhukay ng kanyang libingan. Kailangan ko lang pong lumabas sandali, Ma Carlos. Bibili lang ako ng gamot para kay Mayumi sa botika. Paalam ko matapos kong ayusin ang mga kubyertos. Umismid lamang si Doña Carmen nang hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang kinakain, habang si Carlos ay tumango lamang at nagpatuloy sa paghigop ng kanyang kape. Ang kanilang kawalang pakialam ang naging perpektong pagkakataon ko
upang makatakas sa nakakasakal na hangin ng bahay na yon. Malayo sa amoy ng amag at lumang mantika ng aming kusina, pumasok ako sa isang tahimik at pribadong kapihan kung saan bumalot sa akin ang mayamang halimuyak ng giniling na kape. Sa isang madilim na sulok ay naghihintay ang isang taong magiging tulay ko patungo sa hustisya. Si Attorney Mateo, isang veteranong abogado na may mapanuring mga mata at puting buhok na nagpapahiwatig ng kanyang malalim na karanasan sa mga maduduming labanan sa korte. Wala siyang dalang matatamis na salita, tanging purong talas ng isip at malamig na luhika. Walang pag-aaksaya ng oras, inilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit sa akin. Tiningnan ko ang lahat ng papeles ng asawa mo, gaya ng ipinakiusap mo, Amelia. Panimula niya, ang kanyang tinig ay mababa at seryoso. At natuklasan ko kung saan niya nakuha ang malaking halaga bago niya inubos ang ipon ninyo para sa bata. Kinuha ko ang mga dokumento sa loob ng envelope. Nang mabasa ko ang unang pahina, tila may isang malamig na kamay na sumakal sa aking lalamunan. Isa itong titulo ng lupa na may kalakip na kontrata ng pagsasangla. Ang kapirasong lupa sa probinsya na ipinamana sa akin ng aking mga yumaong magulang. Ang kaisa-isang natitirang alaala ng kanilang pawis at dugo na ibinenta ko noon para pondohan ang kumpanya ni Carlos. Ibinalik ito sa aking pangalan nang lumago ang negosyo bilang tanda raw ng kanyang pasasalamat. Ngunit ngayon, isinangla niya ito ng palihim sa isang bangko upang gawing pabaon sa kanyang kabit. Pinagmasdan ko ang pirma sa ibaba ng pahina. Isang huwad na pirma na ginaya ang mismong kumpas ng aking pangalan. Niyurakan niya hindi lamang ang aming kasal, kundi pati na rin ang pinakasagradong utang na loob sa mga taong nagbigay sa akin ng buhay. Pwede na nating isampa ang kasong fraud at annulment ngayon din, patuloy ni Attorney Mateo habang pinapanood ang panginginig ng aking mga daliri na nakahawak sa papel. Pwede nating ipapigil ang pag-alis niya. Umiling ako ng marahan. Ibinaba ko ang dokumento at pinagdaop ang aking mga nanginginig na kamay sa ibabaw ng mesa upang itago ang aking matinding galit. Ang pagpigil sa kanya ngayon ay masyadong madali. Masyadong magaan ang parusa kung malalaman niya agad ang aking plano. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng taong inagawa ng lahat sa sandaling inakala niyang hawak na niya ang buong mundo. Hindi, attorney. Matigas at malamig kong tugon. Gusto kong lumipad siya. Hayaan natin siyang makasakay sa eroplanong yon na may ngiti sa mga labi. At kapag nasa gitna na siya ng himpapawid, kung saan wala siyang koneksyon, walang matatakbuhan, at walang magagawa, doon natin isasara ang lahat ng kanyang mga account. I-freeze mo ang buong kumpanya at lahat ng natitirang pondo. Babaliin ko ang kanyang mga pakpak habang siya ay lumilipad. Tumitig sa akin si Mateo nang may halong paghanga sa kanyang mga seryosong mata. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa aking estratehiya. Bago kami maghiwalay, may iniabot pa siyang isang manipis na folder. May isang bagay ka pang dapat malaman tungkol sa kabit ng asawa mo. Wika ni Mateo habang isinusuksok ko ang mga dokumento sa aking bag. Chinek ko ang background ni Stella Domingo. May 3 taong puwang sa kanyang record. Walang trabaho, walang tax file, walang address. Parang naging bula ang babaeng yan sa loob ng 3 taon at bigla na lang lumitaw sa buhay ng asawa mo. Isang katanungan ang bumaon sa aking isipan. Ngunit wala na akong panahon upang hukayin ang nakaraan ng kabit na yon. Ang mahalaga ngayon ay ang bitag na aking inihahanda. Pagbalik ko sa bahay, sinalubong ako ng tahimik na gabi at ng bulto ni Carlos na nag-aayos ng kanyang mga maleta sa loob ng aming kwarto. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang muka ay maaliwalas at puno ng gawa-gawang pagmamahal. Niyakap niya ako mula sa likuran at inilapat ang kanyang mga labi sa aking noo. Isang halik na dati ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Ngunit ngayon,
ay nag-iwan lamang ng nakakapasong lamig na tila yelo sa aking balat. Para sa future natin to, Ami. Pagbalik ko, magiging maayos na ang lahat. Pangako. Malambing niyang bulong. Ang kanyang hininga ay tumatama sa aking tainga tulad ng isang makamandag na ahas. Ngumiti ako at tumango. Ipinapakita ang mukha ng isang asawang handang maghintay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit habang yakap niya ako, ang aking kanang kamay ay nakayuko sa gilid ng mesa, mahigpit na nakakuyom at pilit na nilalamukot ang natuping papel ng Special Power of Attorney na ibinigay ni Mateo. Ang kasulatang tuluyang wawasak sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang natitirang lamig mula sa kanyang halik sa aking noo ay tila naging isang sumpa na hindi ko kailanman malilimutan. Ang amoy ng mamahaling litson at mga nilutong sarsa ay sumakop sa buong kabahayan. Pilit na itinatago ang katotohanan ng aming nabubulok na pundasyon. Maagang maaga pa lamang ay ginising na ako ng matinis na boses ni Doña Carmen upang ihanda ang isang malaking salo-salo para sa kanyang mga kaibigan. Isang pagdiriwang para daw sa papalapit na matagumpay na paglipad ni Carlos. Wala silang pakialam kung ang ginamit kong pambili ng mga sangkap ay ang pinakahuling barya sa ilalim ng aking unan. Ang perang dapat sana ay pambili ng gatas ni Mayumi. Sa mundong ginagalawan ng aking biyenan, ang karangyaan sa paningin ng iba ay mas mahalaga kaysa sa kumakalam na sikmura ng sarili niyang manugang. Nang dumating ang kanyang mga bisita, ang bulwagan ay napuno ng mga halakhak at kislap ng mga alahas na tila nambubulag sa aking pagkatao. Habang pinagpapawisan ako sa loob ng mainit at masikip na kusina, bitbit ko ang isang napakabigat na bandehado ng kumukulong kare-kare patungo sa hapagkainan. Nakayuko akong naglakad, suot ang aking kupas na duster na amoy bawang at sibuyas. Naku Carmen, ang swerte naman ng anak mo at tuloy-tuloy ang asenso. Wika ng isa sa kanyang mga amiga, ang mga matang mapanuri ay pasimpleng sumulyap sa akin. Sumimsim si Doña Carmen sa kanyang kopita ng alak bago ngumiti ng isang nakakalasong ngisi. Sinadya niyang lakasan ang kanyang tinig upang matiyak na bawat salita ay babaon sa aking pandinig. Abay oo naman, mabuti na lang at magaling ang anak ko. Sayang nga lang, at ang napangasawa niya ay isang baog. 10 taon ni isang supling walang maibigay. Isang pabigat na walang ginawa, kundi pakainin ng libre at mag-alaga ng ampon na may sakit. Kung hindi lang mabait si Carlos, matagal na sanang nasa kalsada ang babaeng yan. Mariin kong pinigil ang aking sarili habang pinapakinggan ang kanyang mga salita. Ang bawat isa ay tila mabigat na tumatama sa aking puso, ngunit pinili kong manatiling tahimik. Dahan-dahan kong inilapag ang mainit na pagkain sa kanilang harapan. Sa kabila ng sakit na aking nararamdaman, pilit akong ngumiti at nagpatuloy sa pagsilbi. Alam kong darating ang araw na magbabago ang lahat. At sa huli, ang tunay na ngiti ay hindi magmumula sa kanila. Ngunit ang aking pagtitimpi ay sinubok nang marinig ko ang mahina at pumipitlag na iyak mula sa ikalawang palapag. Ang boses ni Mayumi. Nahihirapan siyang huminga. Binitawan ko ang hawak kong pitsel ng malamig na tubig at nagmamadaling humakbang patungo sa hagdan. Ang aking isip ay nabalot ng pangamba para sa inosenteng bata. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, isang matigas na paa ang biglang humarang sa aking daraanan. Nawalan ako ng balanse. Ang aking buong katawan ay sumubsob sa matigas na sahig. Ang pagbagsak ng mga dala kong baso ay umaling-awngaw sa buong bulwagan, sinabayan ng gulat na singhap ng mga bisita. Nakita ko ang sapatos ni Doña Carmen na kusang iniharang upang patirin ako. Dali-dali kong inabot ang mga nagkalat na matatalim na salamin sa sahig upang hindi nila ako lalong kutyain. Ngunit bago ko pa man makuha ang isang malaking piraso,
Naramdaman ko ang matinding diin ng matulis na takong ni Doña Carmen na bumaon ng tuwiran sa ibabaw ng aking kanang kamay. Isang piping daing ang kumawala sa aking mga labi. Ang sakit ay gumapang sa aking mga ugat. Kahit kailan, palpak ka. Umangil si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay nakayuko sa akin, puno ng pandidiri. Hindi ka na nga magkaanak. Ni pagdadala ng baso, hindi mo pa magawa. Linisin mo yan, bago ko ipahalik sa mukha mo ang mga bubog na yan. Binawi niya ang kanyang paa. Tiningnan ko ang aking nanginginig na kamay na ngayon ay may marka ng kanyang kalupitan at nagsisimulang magdugo. Iniyuko ko ang aking ulo. Nilunok ang lahat ng luhang nagbabadyang tumulo. At tinipon ang mga basag na salamin gamit ang aking sugatang mga daliri. Ang bawat patak ng aking dugo sa sahig ay naging sumpa ng aking pagbangon. Pagsapit ng gabi, nang matapos ang kanilang pagdiriwang at bumalot ang katahimikan sa buong palasyong ito ng mga linta, nanatili ako sa kusina. Sa halip na umiyak, maingat kong pinulot ang mga natapong butil ng malinis na bigas na hindi naabutan ng dumi sa gilid ng mesa. Hinugasan ko itong maigi, isinalang sa maliit na kaldero at nilutong maging isang malambot na lugaw. Dinala ko ito sa kwarto ni Mayumi. Kahit gaano kadumi ang tingin nila sa akin, pananatilihin kong dalisay ang pagmamahal ko sa batang ito. Dahan-dahan kong hinipan ang mainit na sabaw bago ito isubo sa kanyang maputlang mga labi. Ang aking mga sugatang kamay ay patuloy na nag-aalaga sa tanging naiwang liwanag ng aking buhay. Nang makatulog ng mahimbing ang bata at nang masiguro kong tulog na rin si Carlos dahil sa kalasingan, naglakad ako patungo sa madilim na pasilyo papasok sa kanyang pribadong opisina. Binalot ko ng manipis na tela ang doorknob upang maiwasan ang anumang ingay. Binuhay ko ang kanyang computer at hinintay ang malamlam na liwanag ng monitor na tumama sa aking mukha. Ipinasok ko ang maliit na USB na ibinigay sa akin ni Attorney Mateo. Nagsimula akong maghalungkat sa kanyang mga lihim na dokumento. Nahanap ko ang mga ebidensya ng kanyang paglipat ng pondo, ang mga pekeng pirma, at ang mga resibo ng mamahaling alahas para kay Stella. Ngunit habang kinokopya ng sistema ang lahat ng kanyang kasalanan, nahagip ng aking paningin ang isang nakatagong folder sa pinakasulok ng kanyang files. Ang pangalan nito ay Plano B. Stella. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa aking dibdib. Ano ang tinatangkang itago ni Carlos na kahit ang kanyang kabit ay bahagi ng isang reserbang plano? Bago ko pa man mabuksan ang nilalaman ng kahina-hinalang folder na yon, umabot na sa 100% ang pagkopya ng mga pangunahing ebidensya. Kailangan ko nang umalis. Mabilis at maingat kong hinugot ang USB mula sa gilid ng makina. Ngunit sa mismong pagbunot ko nito, biglang nag-iba ang kulay ng monitor. Naglabas ito ng isang nakakapasong pulang liwanag na sinabayan ng isang malaking mensahe ng babala mula sa security system ng kumpanya na nakakonekta sa kanyang computer. Nagliwanag sa buong madilim na silid na tila isang nagbabadyang sakuna. Ang aking mabibigat na paghinga ang tanging sumira sa nakabibinging katahimikan sa gitna ng dilim. Ang nakakapasong pulang liwanag mula sa monitor ay tila matang nakatitig sa aking kaluluwa. Nagbabanta na ibunyag ang aking presensya sa gitna ng gabi. Mabilis kong idiniin ang aking nanginginig na daliri sa pindutan ng computer hanggang sa tuluyan itong mamatay at lamunin muli ng dilim ang buong silid. Halos hindi ako huminga nang marinig ko ang mabigat na yabag mula sa labas ng pinto. Si Carlos na nagising marahil upang uminom ng tubig. Nanatili akong nakadikit sa malamig na dingding. Hinintay ang paglisan ng kanyang mga hakbang pabalik sa aming kwarto bago ako tuluyang nakatakas. Dala ang maliit na piraso ng bakal na naglalaman ng kanyang buong pagtataksil. Kinaumagahan, ang bahay ay napuno ng pekeng kasiglahan. Maagang inilabas ni Carlos ang kanyang malaking maleta sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, puno ng pag-asa.
para sa isang kinabukasang itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Kailangan kong manatili sa Sydney ng ilang buwan, Ami, para ito sa kumpanya natin, para maitawid natin ang krisis at masiguro ang operasyon ng pamangkin mo. Ang malambing niyang sabi habang inaayos ang kanyang mga sapatos. Tumango ako at ngumiti. Isang ngangiting hinasa ako sa paglipas ng mga taon ng pagiging martir. Kinuha ko ang kanyang mga mamahaling polo at sinimulang plansahin ang mga ito. Ang mainit na singaw na nagmumula sa bakal ay tila nagpapabanas sa masikip na silid, ngunit ang aking dibdib ay kasing lamig ng yelo. Bawat tupi, bawat haplos ko sa tela ay ginawa ko ng may labis na pag-iingat. Tinitiyak na perpekto ang kanyang hitsura para sa pagharap niya sa kanyang sariling pagkawasak. Hinahanda ko ang kanyang maleta na tila ba nag-aayos ako ng kabaong para sa kanyang libing. Nang pumasok siya sa banyo upang maligo, mabilis kong kinuha ang aking nakatagong telepono. Sa isang pekeng social media account na ginawa ko, bumungad sa akin ang isang larawan na ipinost ni Stella. Isang makintab at malaking singsing na diamante ang suot niya, kumikinang sa ilalim ng araw na may kasamang mensahe tungkol sa isang napakagandang bagong simula. Tinitigan ko ang alahas na yon. Hindi iyon gawa sa bato. Gawa yon sa dugo, pawis, at sa ninakaw na pintig ng puso ng inosenteng si Mayumi. Ang matinding sakit na naramdaman ko noong mga nakaraang araw ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang nakakikilabot na katahimikan. Wala ng luha, wala ng awa, tanging ang matalim na layuning bawiin ang nararapat sa akin. Bago ko isara ang maleta ni Carlos, dumukot ako sa aking bulsa at kinuha ang isang maliit at kupas na larawan ni Mayumi na kinuha ko mula sa kanyang higaan. Tiningnan ko ang inosenteng ngiti ng bata bago ko ito maingat na isinilid sa pinakailalim ng kanyang mga damit. Itinakip sa ilalim ng makapal na tela ng maleta. Hindi ito isang paalala ng pagmamahal. Isa itong tahimik na sumpa, isang aninong susunod sa kanya sa impyernong patutunguhan niya, upang kailanman ay hindi niya makalimutan ang buhay na kanyang tinapakan upang marating ang rurok ng kanyang kasakiman. Kinahapunan, sa isang mabilis na pagkikita sa loob ng madilim na sasakyan ni Attorney Mateo na nakaparada malapit sa palengke, iniabot ko ang USB na naglalaman ng lahat ng kinopya kong files. Matapos suriin ang mga nakatagong dokumento mula sa kanyang laptop, lumingon sa akin ang matandang abogado na may dalang matinding babala. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala. Nakuha na natin ang buong network ng mga nakatagong account niya, Amelia, pati na ang plano nilang i-liquidate ang kumpanya. Wika ni Mateo. Ngunit may malaking problema. Ang mga pondo ay nakakonekta sa isang auto-transfer protocol na nakatakdang pumunta sa isang offshore account sa oras na lumapag siya. Kailangan nating i-freeze ang lahat sa mismong sandaling nasa himpapawid ang eroplano, sa minutong mawalan siya ng access sa internet. Kung mahuhuli tayo ng kahit isang segundo, maglalaho ang lahat ng pera ng walang bakas. Tumango ako. Nauunawaan ang bigat ng oras na tumatakbo. Pagsapit ng gabi, ang bisperas ng kanyang pag-alis, tahimik akong nagliligpit sa sala nang biglang umilaw ang telepono ni Carlos na nakapatong sa mesa. Isang tawag mula sa isang hindi nakarehistrong numero sa labas ng bansa. Nang makita niya ang screen, mabilis na nawala ang kulay sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kaba. Dali-dali niyang dinampot ang telepono, hindi man lang ako tiningnan, at naglakad ng mabilis patungo sa banyo. Narinig ko ang mahigpit na paglock ng pinto mula sa loob. Nanatili akong nakatayo sa madilim na pasilyo, pinapanood ang anino ng kanyang mga paa mula sa siwang ng pinto, habang ang liwanag mula sa pundidong dilaw na bumbilya sa labas ng bintana ay patuloy na kumukurap at namamatay. Ang matapang na amoy ng ginisang bagoong at ang malapot na sarsa ng mani ay pumuno sa aming hapagkainan. Isang pamilyar na halimuyak
na palaging nagpapangiti kay Carlos sa tuwing umuuwi siya mula sa trabaho. Buong hapon kong pinakuluan ng tuwalya ng baka at mga gulay upang lumambot ito ng husto. Tila sumisimbolo sa kung paano nila pinalambot at dinurog ang aking pagkatao sa loob ng isang dekada. Ito ang paborito niyang lutuin, ang kare-kare, at inihanda ko ito bilang kanyang huling hapunan sa palasyong itinatag niya sa ibabaw ng aking mga luha. Tahimik akong naglagay ng pinakamalambot na hiwa ng karne sa kanyang pinggan. Umupo siya sa kabisera, ang mukha ay maaliwalas at puno ng umaapaw na kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Doña Carmen. Ang mga mata ay nagniningning sa isang lihim na kagalakan na tila ba sila na ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Napakasarap talaga ng luto mo, Ami. Nakangiting wika ni Carlos habang sumusubo. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng gawa-gawang pagmamahal na nakakasuka. Kung susuriin ng malalim. Pangako, pagbalik ko mula sa Sydney, magiging maayos na ang lahat. Masasalba ko ang kumpanya at magkakaroon na tayo ng sapat na pera para sa operasyon ni Mayumi. Konting tiis na lang. Isang mainit na pamumuo ng dugo ang naramdaman ko sa aking lalamunan nang banggitin niya ang pangalan ng inosenteng bata na pinagnakawan niya ng kinabukasan. Ang galing niyang magsinungaling. Kung hindi ko lamang alam ang katotohanan, marahil ay nahulog na naman ako sa kanyang matatamis na salita. Marahil ay ibinenta ko na naman ang natitirang piraso ng aking kaluluwa para sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay tila mga basag na salamin nang nginunguya niya sa aking harapan. Galingan mo doon, anak. Paningit ni Doña Carmen, ang tinig ay may halong malalim na kahulugan habang tinatapik ang balikat ni Carlos. Kalimutan mo muna ang mga pabigat dito sa bahay. Mag-focus ka sa bagong buhay. Sa bagong simula ng negosyo mo, basta lagi mong tatandaan, karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay na nakalaan sa iyo doon. Opo, Ma. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang biyaheng ito. Tugon ni Carlos, ang mga mata ay pasimpleng nagliwanag sa pag-asam na makapiling ang kanyang kabit at ang kayamanang ninakaw nila sa akin. Ngumiti ako, ang pinakaperpektong nangiti ng isang martir na asawa. Tiningnan ko sila habang nagpapakasasa sa pagkaing aking inihanda. Hindi nila alam na ang bawat subo na pumapasok sa kanilang bibig ay ang huling pagkakataon na makakatikim sila ng ganitong sarap at kaginhawaan. Kumain ka lang ng kumain, Carlos. Naisip ko sa aking sarili. Dahil pagbaba mo sa eroplanong yan, ang natitirang lalasahan mo na lamang ay ang pait ng inyong kasakiman. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa likuran ng paupahang sasakyan patungo sa paliparan. Katabi ang asawang handa na akong ibaon sa limot. Tahimik ang biyahe, ngunit mula sa refleksyon ng salamin sa unahan, malinaw kong nakikita ang mukha ni Carlos. Ang kanyang mga binti ay hindi mapakali sa paggalaw at ang kanyang mga daliri ay panay ang kumpas sa kanyang hita. Hindi yun kaba. Iyon ay ang matinding pananabik na makatakas. Pananabik na makita si Stella. Pagdating namin sa malamig at malawak na bulwagan ng paliparan, sinalubong kami ng mga nagmamadaling pasahero at ng nakabibinging mga anunsyo mula sa mga tagapagsalita. Ibang-iba ang lamig dito kumpara sa init ng kusinang pinagsilbihan ko sa kanya ng napakahabang panahon. Huminto siya sa harap ng pintuan papasok sa immigration area at humarap sa akin. Hinawakan niya ang aking mga balikat, ang kanyang mukha ay nagbihis muli ng maskara ng isang tapat na lalaki. Hanggang dito na lang, Ami. Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo. Mag-iingat ka rito habang wala ako. Wika niya bago niya ako hinila para sa isang huling yakap. Nang ilapat niya ang kanyang dibdib sa aking katawan, automatikong gumalaw ang aking mga braso upang yumakap ng banayad sa kanyang likuran. Ngunit sa paglapit ng aking mukha sa kanyang kwelyo, isang kakaiba at matapang na halimuyak ang pumasok sa aking pangamoy.
Hindi ito ang pamilyar na sabon na binibili ko sa palengke. Ito ay isang mamahaling pabango ng babae. Matamis, nakakasuya, at mapang-akit. Ang amoy ng isang taong hindi kailanman nakaranas ng pag-iyak sa harap ng mainit na kalan. Ang amoy ng babaeng umagaw sa buhay ko. Sa halip na humagulgol o magwala sa sakit, gaya ng isang mahinang babae, isang nakapangingilabot na lamig ang bumalot sa aking buong pagkatao. Tila naging yelo ang aking puso. Marahan kong itinulak ang aking sarili palayo sa kanya. Ang aking muka ay nanatiling blangko at walang mababasang emosyon. Mag-iingat ka rin, Carlos. Sana ay matagpuan mo ang lahat ng hinahanap mo sa dulo ng biyaheng ito. Malamig at formal kong sagot. Tumango siya. Kinuha ang kanyang maleta na naglalaman ng isinilid kong larawan ni Mayumi at tuluyan ng tumalikod. Tumayo lamang ako roon. Pinagmamasdan ng kanyang likuran na unti-unting lumiliit at naglalaho sa likod ng mga salamin ng terminal. Habang naglalakad siya palayo, pakiramdam ko ay dahan-dahang napapatid ang mga makakapal na kadenang sumakal sa aking leeg sa loob ng 10 taon. Nang tuluyan na siyang mawala sa aking paningin, naglakad ako patungo sa isang tahimik na sulok ng paliparan at kinuha ang aking lihim na telepono mula sa aking bag. May isang bagong mensahe na naghihintay mula kay Attorney Mateo. Amelia, chinek ko ang flight manifest gaya ng utos mo. May kakaibang nangyari. Nag-cancel ng flight si Stella sa parehong eroplano ni Carlos. Sumakay siya sa ibang eroplano papuntang Sydney, 2 oras na ang nakakalipas. Hindi sila magkasama. Kumunot ang aking noo habang binabasa ang mensahe. Bakit aalis si Stella ng mas maaga? Bakit niya iiwan ang lalaking nagbigay sa kanya ng milyon-milyong piso kung ang plano nila ay magsama sa ibang bansa? Isang malalim na pagdududa ang gumapang sa aking isipan. Isang palaisipang nagbabadya ng mas malaking kasinungalingan sa likod ng kanilang pagtataksil. Ngunit anuman ang plano ng ahas na yon, hindi na nito mababago ang hatol ko para kay Carlos. Umakyat ang aking paningin patungo sa higanting digital na pisara ng paliparan. Hinanap ng aking mga mata ang numero ng kanyang flight. Ang mga berdeng letra na nagpapahiwatig ng kanyang biyahe ay biglang kumurap, nag-iba ng porma, at napalitan ng isang solong salita na nagpasiklab sa aking kaluluwa. Departed. Wala na siya. Nasa gitna na siya ng himpapawid. Sa susunod na 8 oras, si Carlos ay isang bilanggo sa loob ng isang bakal na lumilipad sa ibabaw ng walang hanggang karagatan. Wala siyang signal, walang kakayahang tumawag, at walang kamalay-malay na ang mundong iniwan niya ay unti-unti ko nang sinusunog. Nanginginig ang aking mga daliri, hindi sa takot, kundi sa isang matinding kagalakan na matagal kong inasam. Pinindot ko ang numero ng aking abogado at inilapit ang telepono sa aking tainga. Attorney Mateo, matatag at walang alinlangang wika ko pagkasagot niya ng linya. Nasa himpapawid na siya. I-freeze mo na ang lahat ng accounts natin. Wala kang ititira, kahit 1 sentimo. Mula sa malayo, ang malakas na pag-ugong ng makina ng isang malaking eroplano ay yumanig sa hangin, tila pinupunit ang kalangitan. Ang matining pagyanig mula sa umaarangkadang eroplano ay tila nagpadala ng isang alon ng kuryente sa buong katawan ko. Tumagos sa malamig na semento ng paliparan pataas, sa aking mga nanginginig na binti. Ngunit ang panginginig na ito ay hindi na mula sa takot o pangungulila. Ito ay ang purong enerhiya ng isang babaeng nagising mula sa isang mahaba at nakakamatay na bangungot. Habang nakatingala ako sa madilim na kalangitan, pinagmamasdan ang naglalahong ilaw ng sasakyan na nagdadala sa lalaking umubos sa aking pagkatao. Isang malalim at mahabang hininga ang pinakawalan ko. Gawin mo na, Attorney Mateo. Tapusin na natin ito. Ang matatag kong utos sa kabilang linya, ang aking tinig ay hindi kakikitaan ng anumang bahid ng pag-aalinlangan. Sa kabilang dulo ng linya,
Narinig ko ang mabilis at tuloy-tuloy na pagtipa ng kanyang mga daliri sa keyboard ng kanyang computer. Ang bawat pagdiin niya sa mga letra ay tila pagpukpok ng martilyo sa kabaong ng kasakiman ni Carlos. Nakalak na, Amelia, ang seryosong tugon ng matandang abogado matapos ang ilang saglit na nakapipigil hiningang katahimikan. Naipadala ko na ang emergency freeze order sa lahat ng bangko gamit ang mga ebidensya ng pandaraya at pamimeke niya ng pirma mo. Lahat ng joint accounts, ang pondo ng kumpanya, maging ang mga nakatagong offshore transfers na nakaschedule mamaya, lahat iyan ay nakapako na. Isinunod ko na rin ang pagpapakansela sa lahat ng supplementary credit cards nila ng nanay niya. Wala siyang makukuhang kahit isang sentimo oras na lumapag siya. Isang ngiti, ang pinakatotoo at pinakamalayang na ngiti na iginuhit ko sa aking mga labi sa loob ng 10 taon ang namutawi sa aking mukha. Wala nang halong pagpapanggap, wala nang halong pait. Ang babaeng palaging nakayuko at namumulot ng mga mumo ng pagmamahal ay opisyal ng namatay. Salamat, attorney. Ihanda mo na rin ang mga papeles para sa tuluyang pagbawi ko sa bahay na ipinangalan sa akin, pati na ang kaso para sa pekeng pagsasangla ng lupa ko sa probinsya. Oras na para linisin ko ang sarili kong palasyo. Pinatay ko ang tawag at marahang ibinaba ang telepono sa loob ng aking bag. Naglakad ako palabas ng terminal. Pagbukas ng malalaking automatikong pinto ng paliparan, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng paparating na ulan at usok ng mga sasakyan. Para sa akin, iyon ang pinakamasarap na simoy ng hangin na aking nalanghap. Isa itong hangin ng kalayaan. Tumigil ako sa gilid ng isang malaking basurahan na yari sa asero. Inangat ko ang aking kaliwang kamay at pinagmasdan ang gintong singsing na nakasuot sa aking palasingsingan. 10 taon. 10 taon ko itong isinuot bilang simbolo ng aking debosyon, isang sumpa ng pag-ibig na naging tanikala sa aking leeg. Ito ang singsing na sumaksi sa bawat pasok ko sa kusina, sa bawat luhang pinunasan ko ng palihim, at sa bawat gabing pinili kong matulog na yakap ang unan, habang siya ay nagpapakasasa sa init ng ibang babae. Wala nang pagdadalawang isip. Hinawakan ko ang malamig na metal. Hinugot ito mula sa aking daliri at binitawan. Ang gintong singsing ay nahulog sa ilalim ng madilim na basurahan, sumama sa mga itinapong balat ng pagkain at maruruming tissue, ang tamang lugar para sa isang pangakong walang halaga. Habang nilalanghap ko ang matamis na hangin ng kalayaan sa ibaba, libu-libong talampakan sa himpapawid, ang taong sumira sa aking buhay ay nagpapakasasa sa isang huwad na paraiso. Sa loob ng maluwag at marangyang upuan ng business class, si Carlos ay nakasandal sa malambot na unan. Ang mga binti ay nakunat ng maayos habang nakabalot sa isang mainit at mabangong kumot. Ang banayad na pagdampi ng basong kristal na naglalaman ng mamahaling sampan sa kanyang mga labi ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng labis na kapangyarihan. Wala siyang amoy ng bawang at mantika na madalas niyang ikinukutya sa akin. Ang paligid niya ay puro halimuyak ng tagumpay at kasakiman. Tumingin siya sa labas ng maliit na bintana ng eroplano. Pinagmamasdan ang makapal na ulap na namamagitan sa kanya at sa bansang tinakasan niya. Wala na siyang pakialam sa akin o sa batang nag-aagaw buhay sa isang masikip na kwarto. Ang tanging nasa isip niya ay ang kinabukasan sa Sydney, ang mga bagong negosyong itatayo niya gamit ang perang ninakaw niya mula sa aking mga pawis, at si Stella, ang babaeng magbibigay umano sa kanya ng tunay na pamilya. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa gilid ng upuan upang tingnan ito sa huling pagkakataon bago tuluyang mawalan ng signal sa kalagitnaan ng karagatang Pasipiko. May isang maliit na mensahe ang umilaw sa kanyang screen mula sa kanyang pangunahing bangko. Pansamantalang kumunot ang kanyang noo nang mabasa niya ang mga salitang babala.
Isang hindi pangkaraniwang transaksyon ang nangyari sa iyong account. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kabuuan ng mensahe, tuluyan nang naglaho ang signal ng kanyang telepono. Ang maliit na linya sa itaas ng screen ay naging isang blankong espasyo. Pinindot niya ng ilang beses ang screen, ngunit nanatiling walang koneksyon ng aparato. Imbes na mabahala, isang mapanuyang ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ibinulsa niya ang telepono. Inisip na marahil ay bumili lamang ako ng mamahaling gamot para kay Mayumi o nagbayad ng kuryente. Hinayaan niya ang sarili na lamunin ng antok, walang kaalam-alam na ang bangkong nagpadala ng mensahe ay sarado na para sa kanya habang buhay. Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang biglang mag-vibrate ng malakas ang telepono sa loob ng aking bag. Kasabay nito ay ang pagbagsak ng unang patak ng ulan sa aking pisngi. Hinugot ko ang telepono at nakita ang pangalan ni Attorney Mateo sa screen. "Bakit, attorney? May problema ba sa mga papeles?" Tanong ko habang naglalakad patungo sa silungan ng paliparan upang iwasan ang lumalakas na buhos ng ulan. Ang kanyang paghinga sa kabilang linya ay mabigat at puno ng tensyon. "May problema tayo, Amelia. Isang napakalaking problema. Kakapasok lang ng ulat mula sa loob ng bangko. 5 minuto bago tuluyang umepekto ang freeze order natin sa buong sistema." Natigilan ako. Ang mga patak ng ulan sa aking balat ay tila naging maliliit na yelo. "Ano niyong nangyari 5 minuto bago ang freeze, attorney?" "May nag-withdraw ng malaking halaga mula sa isa sa mga nakatagong account na nakapangalan sa kumpanya. 20 milyong piso, Amelia. Hinimasmasan ng taong ito ang lahat ng liquid cash bago pa man natin maisara ang mga pinto. At ang gumawa ng withdrawal ay isang autorisadong kinatawan mula sa Sydney. 20 milyon. Ang perang iyon ay sapat na upang magtayo ng isang imperyo o sapat para tuluyang maglaho ang isang tao nang walang iniiwanang bakas." Tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo habang pinoproseso ng aking isipan ang sinabi niya. "Stella, ang babaeng maagang umalis, ang babaeng umiba ng eroplano. Isang malakas at nakabibinging paghampas ng kulog ang bumasag sa kalangitan ng Maynila. Sinabayan ng isang marahas at walang awang pagbuhos ng bagyo na tila naghuhugas sa buong syudad ng lahat ng dumi at kasinungalingan nito. Ang malakas na hagupit ng hangin at ulan ay walang awang pumapalo sa bubungan ng aming bahay nang bumalik ako mula sa paliparan. Basang-basa ang aking sapatos at ang lamig ng bagyo ay nanunuot hanggang sa aking mga buto. Ngunit sa loob ng aking dibdib ay may isang naglalagablab na apoy na hindi kayang patayin ng anumang unos. Pumasok ako sa sala at bumungad sa akin ang pamilyar na eksena na palaging dumudurog sa aking pagkatao. Nakahiga si Doña Carmen sa malambot na sofa, nakapatong ang kanyang mga paa sa maliit na mesa habang masayang nanonood ng telebisyon. Suot niya ang isang mamahaling bestida na binili gamit ang perang ipinagkait nila sa kalusugan ni Mayumi. "Amelia, nasaan ka na bang batugan ka? Kumuha ka ng malamig na tubig, nauuhaw ako." Ang pambungad niyang sigaw na hindi man lang nag-aabala, nasulyapan ako. Ang boses niyang laging puno ng awtoridad at pang-aalipusta ay umalingaw-ngaw sa kabahayan. Hindi ako dumiretso sa madilim at maamag na kusina tulad ng nakasanayan niya sa loob ng isang dekada. Sa halip, humakbang ako patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang bawat diin ng aking basang sapatos sa makintab na sahig ay nag-iwan ng bakas ng putik na tila sinasadyang dumihan ang kanyang perpektong palasyo. Tumayo ako sa kanyang harapan, tinitigan ang kanyang mapanlait na mga mata, at walang salitang ibinagsak ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng glass table. "Ano iyan? Akala mo ba ay babasahin ko ang mga basura mo?" Ang sabi ko, "Kumuha ka ng tubig." Nang gagalaitin niyang wika, ang mukha ay naglukot sa matinding inis. "Basahin mo.
malamig at matigas kong utos. Isang boses na hindi niya kailanman narinig mula sa akin. Isang boses ng taong hindi natakot. Napatigil siya. Marahil ay nabigla sa tigas ng aking tinig. Padabog niyang kinuha ang envelope at hinugot ang mga dokumento sa loob. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga letra ng papeles at unti-unti, ang kulay sa kanyang mukha ay naglaho. Hawak niya ang orihinal na titulo ng bahay at lupa, kasama ang isang legal na kasulatan na nagpapatunay na ang pondong ipinambili rito ay nanggaling sa napagbentahan ng lupa ng aking mga magulang sa probinsya. Ako ang nag-iisang lehitimong nagmamay-ari ng lupa at ng bubong na pinoprotektahan siya ngayon. Isang kahangalan. Sigaw ni Andito niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang nilalamukot ang gilid ng papel. Kahit kailan ay hindi magiging iyo ang bahay ng anak ko. Hamak na manugang ka lang na walang maibigay na silbi. Mabilis siyang tumayo. Inangat ang kanyang kanang kamay upang ihampas sa aking pisngi ang isang malutong na sampal na madalas niyang ginagawa kapag walang nakatingin. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang palad sa aking muka, sinaloko ang kanyang pulso sa ere, mahigpit. Ibinaon ko ang aking mga daliring puno ng kalyo sa kanyang malambot na balat. Ginamit ko ang buong lakas na naipon ko mula sa 10 taon ng paglalaban ng kanyang mga kumot, pagbubuhat ng mga balde ng tubig, at pagiging alipin sa sarili kong pamamahay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at sakit. "Huwag mo na akong pagbuhatan ng kamay, Doña Carmen. Ang aking tinig ay kasing lamig ng yelo." Marahas kong iwinaksi ang kanyang braso, sapat upang mapaatras siya at bumagsak pabalik sa sofa. Tapos na ang pagiging martir ko. Bahay ko ito at gusto kong lumayas ka ngayon din. Hindi ko na hinintay ang kanyang pagtili. Tumalikod ako at mabilis na umakyat sa ikalawang palapag papasok sa kanyang marangyang kwarto. Nakita ko ang mga mamahaling leather bag na binili ni Carlos para sa kanya gamit ang aking pera at ang mga magagarang damit na pilit niyang ipinagyayabang sa mga kumari niya. Pinagkukuha ko ang lahat ng ito, walang pakialam kung may magasgas o mapunit, at binitbit pababa ng hagdan. "Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Mga mamahaling gamit yan." Nag-iiskandalong sigaw niya habang pilit na inaagaw ang mga bag mula sa aking mga kamay. Walang awa kong binuksan ang malaking pinto ng bahay. Sinalubong kami ng marahas na hangin at ulan. Walang pag-aalinlangan, inihagis ko ang kanyang mga gamit palabas, direkta sa malalaking putik at baha sa aming bakuran. Ang mga mamahaling damit na paborito niya ay agad na nilamon ng dumi at tubig ulan. "Hayop ka! Wala kang utang na loob. Sinusumpa kita." Ang kanyang nagngangalit na panunumpa. Humakbang siya palabas upang pulutin ang kanyang mga paboritong bag. Umiiyak dahil sa pagkasira ng kanyang mga kayamanan. Iyon ang pagkakataong hinihintay ko. Sumunod ako sa kanya sa labas. Hinawakan ang malamig na rehas ng aming mataas na tarangkahang bakal at isinara ito ng tuluyan. Ikinabit ko ang isang malaking bagong kandado, pinihit ang susi at iniwan siya sa kabilang panig ng rehas. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa bakal, nanginginig sa matinding lamig, habang ang ulan ay walang awang bumubugbog sa kanyang katawan. Ang kanyang mga luha at pagmumura ay nilunod ng matinding hagupit ng bagyo. Pinagmasdan ko siyang nagmamakaawa. Dinudurog ng sarili niyang kahambugan, bago ako tahimik na tumalikod at naglakad pabalik sa loob. Pagsara ko ng pangunahing pinto, tila naputol ang koneksyon ng mundo sa labas. Sinalubong ako ng isang napakalalim at payapang katahimikan. Wala nang mag-uutos, wala nang manlalait. Ang bahay na ito ay naging isang dalisay na espasyo. Nagtungo ako sa kwarto ni Mayumi. Nahihimbing ang inosenteng bata sa ilalim ng kanyang malambot at kulay rosas na kumot. Ang dilaw na ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa silid. Amoy pulbos at gatas ang buong paligid.
Isang halimuyak ng kalinisan at pag-asa na tila isang maliit na langit matapos ang matagal kong pagkakulong sa impyerno ng aking biyenan. Dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kama at niyakap ng mahigpit ang kanyang maliit na katawan. Ang mainit niyang hininga sa aking leeg ay nagbigay ng kapanatagan sa aking pagod na kaluluwa. Doon, tahimik na tumulo ang mga luha sa aking mga mata, hindi na luhang puno ng pait at sakit, kundi luha ng kapayapaan. Malaya na kami. Sa labas ng rehas, sa ilalim ng walang awang ulan at dilim, nanginginig na kinuha ni Doña Carmen ang kanyang nabasang telepono mula sa kanyang putikang bag. Nanghihina ang kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang pindutin ang isang lumang numero. Isang taong matagal na niyang hindi kinakausap, isang anino, mula sa nakaraan na handa niyang hinga ng pabor upang magplano ng kanyang madilim na ganting parusa. Ngunit sa loob ng aking mainit at tahimik na tahanan, ang aking pagyakap kay Mayumi ay panandaliang nahinto. Ang telepono ng bahay na nakapatong sa maliit na mesa, malapit sa pinto ay biglang umilaw. Ang mabilis at magkakasunod na pagtawag nito ay bumasag sa kapayapaan ng silid. Dahan-dahan akong lumapit at tinitigan ang maliit na screen. Ang numerong nakarehistro ay nagdadala ng isang international code mula sa Australia. Lumapag ang dambuhalang eroplano sa Sydney International Airport nang may marahas na pag-uga, tila isang babala na hindi nakuha ni Carlos sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog. Lumabas siya ng terminal na dala ang kanyang dibdib na busog sa pag-asa at ang mukhang bakas ang labis na kumpiyansa. Ang malamig at malinis na hangin ng Australia ay dumampi sa kanyang balat, isang halimuyak ng bagong simula na matagal na niyang pinangarap habang kasama ako sa aming maamag na bahay sa Maynila. Inayos niya ang kanyang mamahaling jacket, hinawakan ang kanyang maleta, at naglakad patungo sa counter ng isang luxury car rental. Gusto ko ng pinakabagong modelo ng SUV, iyong pinakamalaki at pinakakomportable. Mayabang niyang wika sa wikang Ingles sa babaeng nasa likod ng counter. Inilabas niya ang kanyang kulay, gintong credit card. Ang card na bunga ng mga gabing. Hindi ako natutulog para lamang matapos ang mga accounting reports ng kanyang kumpanya. Narinig ko ang mahinang tunog ng card na ipinapasok sa makina. Ang maliit na screen ng terminal ay panandali ang nagliwanag. Ngunit sa halip na ang pamilyar na kumpirmasyon ng bayad, isang mapulang mensahe ang lumitaw na nagpapahiwatig ng pagtanggi sa transaksyon. Pasensya na, sir. Ngunit declined ang card ninyo. Magalang na wika ng babae. Bahagyang tumawa si Carlos, isang tawang puno ng kayabangan. Baka may problema lang ang linya nyo. Subukan mo itong isa. Inilabas niya ang pangalawang card at pagkatapos ay ang pangatlo. Ngunit sa bawat pagsubok, ang resulta ay iisa. Ang kanyang mga pinagkukunan ng yaman ay tila mga tuyot na balon na wala nang maibibigay. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likuran. Sa gitna ng paliparan, kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang buksan ang kanyang mobile banking app. Nang muling magkaroon ng signal, ang mga mensaheng hindi niya nabasa sa eroplano ay sunod-sunod na lumitaw na parang mga bala ng baril. Account frozen. Unauthorized transaction reported. Access denied. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at marahas. Tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Sa isang iglap, ang marangyang mundong itinayo niya sa kanyang isipan ay gumuho ng walang ingay. Nagmadali siyang lumabas at pumara ng taxi gamit ang huling ilang piraso ng perang papel na naiwan sa kanyang pitaka. Sa Grand Horizon Hotel, bilisan mo. Ang utos niya sa driver, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Inisip niya na marahil ay nagkaroon lang ng pagkakamali ang bangko o baka nagloko ang system ni Amelia. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay marating si Stella. Si Stella na nangako ng pag-ibig. Si Stella na may dala ng kanyang anak. Si Stella na naghihintay sa kanilang silid. Pagdating sa hotel,
Halos takbuhin ni Carlos ang hallway patungo sa room 802. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang ipinapasok niya ang keycard na nakuha niya sa reception. Bumukas ang pinto sa isang tahimik na pagpihit. "Stella, nandito na ako. May problema ang mga cards ko. Kailangan nating..." Naputol ang kanyang pangungusap. Ang silid ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Stella ay nananatili pa rin sa hangin, ngunit ang paligid ay malinis at bakante. Wala ang mga maleta nito. Wala ang mga damit na binili niya para sa babae. Ang malambot at malapad na kama ay maayos na nakatupi. Tila walang sino mang natulog doon. Sa ibabaw ng malinis na puting unan, may isang pirasong papel na nakatiklop. Dahan-dahang lumapit si Carlos. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na jelly. Kinuha niya ang papel at binasa ang sulat na nakasulat sa isang mapanuyang paraan. "Carlos, salamat sa 20 milyong piso. Sapat na ito para sa isang bagong buhay, ngunit hindi kasama ka. Ang bata, huwag kang mag-alala. Walang batang mawawalan ng ama dahil hindi naman talaga ako buntis. Salamat sa pagiging isang tangang sponsor. Huwag mo na akong hahanapin." Ang papel ay dulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Napaluhod si Carlos sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita sa sulat ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling hibla ng katinoan. 20 milyon. Ang lahat ng perang natira sa kumpanya, ang perang kinuha niya mula sa operasyon ni Mayumi, ay naglaho na kasama ng babaeng inakala niyang kanyang kaligtasan. Naalala niya ang mukha ko, ang mukha ni Amelia na palaging nakangiti, ang asawang tumatanggap ng kanyang mga mura at pang-aalipusta ng walang reklamo. Ngayon lamang niya napagtanto na ang bawat yakap ko bago siya umalis, ang bawat pag-aayos ko ng kanyang maleta, ay bahagi ng isang masusing paghahanda para sa kanyang pagbagsak. Wala siyang pera, wala siyang kakilala, wala siyang matatakbuhan sa isang dayuhang bansa na libu-libong milya ang layo mula sa kanyang pinanggalingan. Ang kanyang tiyan ay nagsimulang humapdi sa gutom at ang lamig ng aircon sa hotel ay tila nanununuot sa kanyang balat na parang mga karayom. Ang dating hari ng kanyang sariling mundo ay isa na ngayong pulubi sa loob ng isang mamahaling kwarto na hindi na niya kayang bayaran. Isang marahas at sunod-sunod na pagkatok ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa labas ng pinto ay nagpadala ng matinding kilabot sa kanyang buong katawan. "Security! Buksan ang pinto! Police of New South Wales!" Ang sigaw ng isang baritonong boses mula sa labas. Ang pintuan ay bumukas ng marahas, tumama sa dingding na naglabas ng isang matinding kalabog. Pumasok ang 2 opisyal ng pulisya kasama ang manager ng hotel. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang bakas ng awa. "Mr. Carlos Salazar, inirereklamo ka ng hotel dahil sa paggamit ng isang fraudulent credit card para sa booking na ito. Mayroon din kaming ulat mula sa Interpol tungkol sa mga kaso ng financial fraud sa Pilipinas." Wika ng opisyal habang inilalabas ang mga bakal na posas mula sa kanyang sinturon. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Sinubukan niyang tumayo at magpaliwanag, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot at walang boses na lumabas. Ang malamig na bakal ng posas ay humalik sa kanyang mga pulso. Sinasara ang huling pintuan ng kanyang kalayaan. Habang kinakaladkad siya palabas ng marangyang hotel, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa malalaking salamin ng lobby. Isang lalaking madungis, tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang oras, at may mga matang puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang aking boses, mahinahon at puno ng kapayapaan. "Mag-iingat ka, Carlos. Sana ay matagpuan mo ang lahat ng hinahanap mo sa dulo ng biyaheng ito." Ang bawat ihip ng malamig na hangin sa Sydney ay tila libo-libong maliliit na karayom
na tumutusok sa manipis na jacket ni Carlos. Nakatayo siya sa isang madilim na eskinita, malayo sa kinang ng mga gusali at ingay ng mga turista. Nagawa niyang makatakas sa mga pulis sa pamamagitan ng pagtakbo sa likurang pinto ng hotel. Ngunit ang kalayaang yon ay tila isang mas malupit na parusa. Wala siyang pera, wala siyang pasaporte na naiwan sa counter ng hotel, at wala siyang matuluyan. Ang kanyang tiyan ay naglalabas ng mahapdi at nakapanlulumong tunog. Isang paalala na ang huling marangyang hapunan na kinain niya ay ang kare-kareng inihanda ko bago siya umalis. Habang naglalakad siya ng walang direksyon, ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa imahe ni Stella. Ang Stella na nagpakita sa kanya ng mundo ng karangyaan, ang babaeng ang boses ay tila musika. Ngayon ay naging isang multo na nagnakaw ng lahat sa kanya. Samantala, sa loob ng isang maliwanag at tahimik na opisina sa Maynila, inilapag ni Attorney Mateo ang isang makapal na folder sa harap ko. Ang halimuyak ng sariwang kape sa ibabaw ng mesa ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapanatagan, isang malaking kontras sa kaguluhang iniwan ko sa aking nakaraan. Amelia, lumabas na ang tunay na pagkatao ng babaeng kinahumalingan ng asawa mo. Panimula ni Mateo. Ang kanyang tinig ay seryoso at walang halong biro. Si Stella Domingo ay hindi lamang isang simpleng kabit. Ang tunay niyang pangalan ay Marites Valiente. Isa siyang bihasang miyembro ng isang sindikato na dalubhasa sa pag-akit at pag-ubos ng yaman ng mga lalaking mayayabang. Ngunit mahihina ang isip. Mayroon siyang 3 warrant of arrest sa iba't ibang bansa dahil sa financial scamming. Tiningnan ko ang mga larawan sa loob ng folder. Iba't ibang pangalan, iba't ibang anyo. Ngunit ang parehong mapanlinlang na mga mata. Naisip ko si Carlos. Naisip ko kung paano niya ipinagpalit ang 10 taon ng aking katapatan para sa isang ilusyong binuo ng isang profesional na magnanakaw. Ang tanging layunin ni Stella mula pa noong una ay ang makuha ang huling sentimo ng kumpanya. Ang perang dapat sana ay magliligtas sa buhay ni Mayumi. Sa madaling salita, attorney, ginamit lang siya ni Stella para makakuha ng access sa mga accounts na hindi natin naisara agad. May nahon kong konklusyon. Hindi ako nagulat. Sa mundong puno ng kasinungalingan, ang mga tulad ni Stella ang siyang tunay na nananalo laban sa mga tulad ni Carlos na bulag sa sariling kahambugan. Bumalik ang eksena sa Sydney kung saan ang dilim ay lalong naging matindi. Sinubukan ni Carlos na pumasok sa isang maliit na kainan upang humingi ng kahit tira-tirang tinapay, ngunit bago pa man siya makalapit, isang pangkat ng mga kabataang lalaki ang humarang sa kanya. Nakita nila ang kanyang mamahaling relo, ang relong iniregalo ko sa kanya noong anibersaryo namin na pinag-ipunan ko ng halos 2 taon. Nang wala siyang lakas na lumaban dahil sa gutom, marahas siyang itinulak ng mga ito sa pader. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na semento, nagdulot ng isang matinding pagpintig ng sakit na tila dumidiretso sa kanyang utak. Kinuha nila ang kanyang relo, ang kanyang sapatos, at ang huling barya sa kanyang bulsa. Iniwan siyang nakahandusay sa maruming sahig ng eskinita, nanginginig sa lamig at sakit. Sa gitna ng kanyang paghihingalo sa dilim, dahan-dahang gumapang ang kanyang kamay patungo sa kanyang nabasag na maleta na itinapon din ng mga magnanakaw sa tabi niya. Hinanap niya ang anumang bagay na maaaring magbigay sa kanya ng init. Ngunit sa pinakailalim ng bunton ng kanyang mga nagusot na damit, may isang matigas na bagay na sumagi sa kanyang mga daliri. Inilabas niya ito. Isang maliit na larawan. Ito ang larawan ni Mayumi na palihim kong isinilid sa kanyang gamit. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa kalsada, tinitigan ni Carlos ang inosenteng mukha ng bata. Ang mga mata ni Mayumi ay tila nanunumbat sa kanya. Nagtatanong kung bakit ang perang pambili ng kanyang pintig ng puso ay ibinigay niya sa isang ahas. Doon sa gitna ng isang dayuhang lungsod, habang ang dugo ay dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang sugat sa ulo patungo sa larawan,
Doon lamang pumatak ang tunay na luha ni Carlos, isang luha ng pagsisisi na kasing pait ng kamatayan. Naalala niya ang bawat gabing pinagsilbihan ko siya, ang bawat haplos ng aking mga kamay na magaspang dahil sa paggawa ng lahat para sa kanya. Naalala niya ang bawat pagkakataong tinawag ko siyang asawa ng may buong paggalang habang sa likod ay tinatawanan niya ang aking katangahan. Amelia! Ang kanyang nanghihinang bulong, ang kanyang boses ay tila isang hangin na naglalaho. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nakakita siya ng isang public phone booth sa dulo ng kalsada. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti, gumapang siya patungo rito. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang katawan. Inangat niya ang telepono, at kahit na ang kanyang isipan ay nababalot na ng dilim, may isang numero na kailanman ay hindi nabura sa kanyang alaala. Ang numerong tinawagan niya libu-libong beses noong kami ay nagsisimula pa lamang. Ang numerong alam niyang palaging sasagot sa kanya kahit anong oras. Sa Maynila, kasalukuyan akong nag-aayos ng higaan ni Mayumi nang marinig ko ang banayad na pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang aking bagong telepono, kundi ang lumang landline na balak ko na sanang ipaputol. Dahan-dahan akong lumapit. Tinitigan ko ang screen. Walang nakasulat na pangalan. Tanging isang international code na alam kong nanggaling sa dulo ng mundo. Huminga ako ng malalim. Hinintay ang ikatlong pagring. Bago ko ito, dahan-dahang inangat at inilapat sa aking tainga. Nanatili akong tahimik. Hinihintay ang tinig na manggagaling sa kabilang linya. Amelia, Ami, tulungan mo ako. Pakiusap? Ang boses ay basag, puno ng panginginig, at tila isang taong malapit ng malagutan ng hininga. Ang aking mukha ay nanatiling blangko, walang emosyong mababakas, habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa aking mga mata na ngayon ay wala ng kahit isang patak ng luha para sa kanya. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng silid ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa akin na tapos na ang mahabang gabi. Amoy malinis na kumpol ng mga sariwang bulaklak at mamahaling antiseptic ang buong paligid, isang halimuyak na nagbibigay ng kapanatagan sa halip na takot. Nakatayo ako sa tabi ng kama, sa loob ng isang pribadong suite sa ospital. Pinagmamasdan ng dahan-dahang pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Mayumi. Ang kanyang mga pisngi, na dati ay maputla at tila walang buhay, ngayon ay may bahid na ng kulay rosas. Matagumpay ang kanyang operasyon sa puso. Ang perang pinaghirapan ko, ang perang muntik ng tangayin ng kasakiman ni Carlos, ay nagawa ang nararapat nitong layunin. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang maliit na noo. At sa pagkakataong ito, wala na ang panginginig sa aking mga daliri. Tanging ang dalisay na pasasalamat ang nananatili sa aking puso. Mama, Maami. Ang mahinang tawag ni Mayumi habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong mundo ko. Nandito lang si Mama. Anak, hindi na tayo muling magkakawalay. Ang mahinahon kong tugon habang hinahalikan ko ang kanyang kamay. Sa labas ng silid, sinalubong ako ng aking bagong refleksyon sa salamin ng hallway. Hindi ko nasuot ang kupas na duster at ang amoy ng bawang na tila naging marka ko sa loob ng 10 taon. Nakasuot ako ng isang itim na silk vest at maayos na pantalon. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na ako ang babaeng namamalimos ng pansin. Ako na ang babaeng nagmamay-ari ng sarili niyang tadhana. Sa tulong ni Attorney Mateo, nagawa kong mabawi ang lahat. Gamit ang mga ebidensya ng pandaraya ni Carlos, ang korte ay naglabas ng desisyon na ibalik sa akin ang pamamahala sa kumpanya habang nagpapatuloy ang kasong kriminal laban sa kanya. Ngayong araw, formal ko ring nilagdaan ang kontrata para sa pagbubukas
ng aking sariling restaurant, ang Amelia's Haven. Gagamitin ko ang aking talento sa pagluluto, hindi na para pagsilbihan ang mga linta, kundi para itaguyod ang kinabukasan namin ni Mayumi. Amelia, narito na ang mga huling papeles, wika ni Mateo habang naglalakad siya palapit sa akin. May bitbit siyang isang manipis na folder na naglalaman ng dokumentong matagal ko nang inasam. Ang annulment ay formal nang naaprubahan ng korte base sa abandonment at psychological incapacity. Malaya ka na sa lahat ng aspeto, legal man o emosyonal. Kinuha ko ang panulat at nilagdaan ang huling pahina ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat kumpas ng aking kamay ay tila pagputol sa huling hibla ng kadenang nag-uugnay sa akin sa impyernong pinanggalingan ko. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, muling narinig ang tunog ng telepono, ang tawag na sinagot ko mula sa Australia. Ang boses ni Carlos sa kabilang linya ay tila isang multong nagmamakaawa mula sa libingan. Ami, please, I'm dying here. Wala akong makain. Ang sakit ng katawan ko. Ninakawan ako ni Stella. Niloko niya ako. Ang nanginginig niyang boses, puno ng pait at pagsisisi. Pakiusap. Magpapadala lang ako ng tiket. Pawiin mo na ako. Magbabago ako, Ami. Gagawin ko ang lahat. Maging katulong mo man ako dyan, huwag mo lang akong iwan dito. Nanatili akong tahimik. Pinakinggan ko ang bawat hikbi niya, ang bawat pagsusumamo na dati ay baka ikinadurog ng puso ko. Ngunit ngayon, wala akong naramdaman, kundi isang malalim na katahimikan. Walang galit, walang puot, tanging ang katotohanan na siya ay isa na lamang estranghero sa aking buhay. Carlos, ang aking tinig ay matatag at walang bahid ng emosyon. Sana ay maunawaan mo na ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ko noong pinagsisilbihan kita ay siyang naghugas sa lahat ng awa ko para sa iyo. Ang mundong pinili mong puntahan ay ang mundong nararapat sa iyo. Ang perang hinihingi mo ay ang perang dapat sana ay pumatay kay Mayumi. Ngayon, ang perang iyon ang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Habang ang iyong kasakiman ang siyang tatapos sa iyo. Ami, please, huwag mong ibaba ang phone. I'm so sorry. Ang huling sigaw niya bago ko dahan-dahang inilayo ang telepono sa aking tainga. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Pinindot ko ang pulang button sa screen at tuluyan ng binura ang kanyang numero. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Tila inilalabas ang huling sapat ng lason sa aking sistema. Sa sandaling iyon, lumapit sa akin si Mateo at iniabot ang isang luntiyang bouquet ng mga bulaklak. Para sa bagong simula ng pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Nakangiti niyang wika. Tinanggap ko ang mga bulaklak at nilanghap ang bango nito. Isang bagong umaga ang naghihintay sa labas ng ospital. Ang araw ay nagniningning ng napakaliwanag, tila nakikiisa sa aking pagbangon. Ngunit habang naglalakad kami, patungo sa exit, isang malakas na pagbulusok ng isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng ospital. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang pamilyar na bulto ng tao na hindi ko inaasahang makikita pa muli. Isang taong may dalang mensahe mula sa nakaraang, akala ko ay tapos na. Ami, pakiusap, asawa mo pa rin ako. Hindi mo ako pwedeng pabayaan dito sa kalsada na parang aso. May pinagsamahan tayo, Ami. Isipin mo ang 10 taon nating pagsasama. Ang boses ni Carlos na lumabas mula sa speaker ng aking telepono ay tila isang basag na plaka, nanginginig at puno ng desperasyon. Wala na ang dating awtoridad at kayabangan na nagpababa sa aking pagkatao sa loob ng isang dekada. Sa halip, ang naririnig ko ay ang tinig ng isang lalaking tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling mga anino. Nakatayo ako sa loob ng aking bagong opisina, kung saan ang amoy ng bagong pinturang pader at ang bango ng sariwang bulaklak
ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay. Tumingin ako sa malaking salamin sa aking harapan. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Amelia na may mga matang laging puno ng luha at takot. Ang suot kong puting blazer ay kasing linis ng aking bagong simula at ang aking mga mata ay kasing tatag ng asero. 10 taon, Carlos. Mahinahon kong tugon. Ang aking boses ay walang bakas ng galit, tanging isang malamig na katotohanan. Ang 10 taon na yon ay hindi pagsasama. Iyon ay 10 taon ng pag-aalipin mo sa akin. 10 taon ng pagtitiis ko sa mga mura mo at ng nanay mo habang ako ang bumubuhay sa inyo. Huwag mong gamitin ang salitang asawa dahil kailanman ay hindi mo nirespeto ang kahulugan nityon. Ami, nagkamali ako. Si Stella niloko niya ako. Si Mama rin. Siya ang nag-udyok sa akin na itago ang pera. Wala akong kasalanan, Ami. Nadala lang ako. Ang pagsusumamo niya, pilit na isinisisi sa iba ang kanyang mga maling desisyon. Ang kanyang tinig ay naputol ng isang marahas na ubo na nagpapakita ng kanyang masamang kalagayan sa malamig na eskinita ng Sydney. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang duwag na lalaking ito ay hindi man lang kayang panindigan ang sarili niyang mga pagkakamali hanggang sa huli. Nakakatawa, Carlos. Noong ako ang humihingi ng tulong para sa operasyon ni Mayumi, ang sabi mo ay hayaan na siyang mamatay dahil pabigat lang siya. Ngayon, ikaw ang nagmamakaawa para sa sarili mong buhay? Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang bawat sandali ng aking kalayaan. Tapos na ang pagiging martir ko, Carlos. Ang perang hinihingi mo ay ginamit ko na para sa puso ni Mayumi. At ang puso ko, matagal mo na ring pinatay, kaya huwag kang maghanap ng awa rito. Ami, huwag mong ibaba. Maawa ka. Papatayin nila ako rito. Ang huling hiyaw niya, bago ko dahan-dahang inilayo ang telepono sa aking tainga. Ang bawat salita niya ay tila isang malayong bulong na hindi na kayang abutin ng aking puso. Pinindot ko ang end call at kasunod nito ay ang permanenteng pag-block sa kanyang numero. Ang katahimikang bumalot sa silid, pagkatapos niyon ay ang pinakamasarap na tunog na narinig ko sa aking buong buhay. Wala nang ingay ng panunumbat, wala nang bigat ng kasalanan na hindi naman sa akin. Naglakad ako patungo sa bintana ng aking opisina. Mula rito, nakikita ko ang labas ng aking bagong bukas na restaurant. Ang mga tao ay masayang pumapasok at lumalabas. Ninanamnam ang mga pagkaing inihanda ko ng may pagmamahal at dignidad. Ang sikat ng araw ay humahalik sa aking mukha. Nagbibigay ng init na tila nagsasabing, nararapat ko ang lahat ng ito. Samantala, sa kabilang dulo ng mundo, sa isang madilim at mabahong eskinita sa Sydney, ang niebe ay nagsimula nang pumatak ng marahan. Nakasandal si Carlos sa isang basurahang bakal, ang kanyang mga kamay ay kulay ube na sa tindi ng lamig. Ang tanging hawak niya ay ang piraso ng larawan ni Mayumi na basang-basa na ng kanyang mga luha at dugo. Wala siyang pera, wala siyang dangal, at wala na siyang asawang babalikan. Ang kanyang hininga ay unti-unting nagiging ulap sa hangin, kasabay ng paglaho ng lahat ng kanyang mga pangarap na itinayo sa kasinungalingan. Sa Maynila, bumukas ang pinto ng aking opisina at pumasok si Mayumi. Tumatakbo ng may kasiglaan habang dala ang isang maliit na guhit ng bulaklak. Ang kanyang tawa ay tila isang himig na nagpapagaling sa lahat ng aking mga sugat. Mama, look, I drew a sun. Ang masayang sigaw ng bata. Binuhat ko siya at inikot-ikot sa hangin. Ang amoy ng kanyang buhok na amoy sanggol at ang init ng kanyang maliit na katawan, ang aking naging tunay na kayamanan. Wala akong kailangang lalaki para maging buo ang aming buhay. Ang vira ng aking tagumpay ay ang makita ang batang ito na humihinga ng malaya at maayos. Yes, baby, it's a beautiful sun, just like our new day.
ang bulong ko sa kanyang tainga habang mahigpit ko siyang niyayakap. Sa labas, ang mga tsutsubay ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga puno ay tila isang koro na nagdiriwang sa aking muling pagsilang. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw sa ilalim ng liwanag ng aking bagong bukas na tadhana. Malaya na ako. Malaya na kami. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila isang kisap mata na nagpabago sa takbo ng aking tadhana. Ang gintong sinag ng araw sa dapit hapon ay marahang humahalik sa malalaking salamin ng aking pangunahing restaurant, ang Amelia's Haven. Ang bango ng nilulutong adobo na may halong gata at sariwang pampalasa ay bumabalot sa buong paligid. Isang halimuyak na nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan at tagumpay sa bawat taong pumasok. Ang marahang pagtama ng mga mamahaling kubyertos sa mga pinggang porselana ay tila isang malambing na musika ng kasaganaan na pumupuno sa bulwagan. Nakatayo ako sa gitna ng aking pinaghirapang imperyo. Suot ko ang isang kulay asul na bestida na gawa sa seda. Ang aking balat ay nagliliwanag hindi dahil sa mamahaling alahas, kundi dahil sa kapayapaang namamayani sa aking kaluluwa. Wala na ang mga kalyo sa aking mga kamay na dati ay marka ng aking pagkaalipin. Ang aking mga daliri ay malinis at malambot. Ang tanging bitbit ay ang panulat na ginagamit ko sa pagpirma ng mga bagong kontrata at ang pagmamahal na ibinibigay ko sa aking sarili. "Mama, look at my new dress!" Ang masayang boses ni Mayumi ay pumailan lang sa loob ng restaurant. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang mga pisngi ay mapula at puno ng buhay. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Isang himala ng siyensya at ng aking paninindigan. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Nilalanghap ang amoy ng kanyang pagkabata na walang halong takot o sakit. Siya ang aking kayamanan, ang aking kaisa-isang dahilan kung bakit ang pagsuko ay hindi kailanman naging opsyon. Sa kabilang panig ng lungsod, malayo sa kinang ng aking tagumpay, ang nakaraan ay nananatiling isang madilim na babala. Sa isang masikip at mabahong eskinita sa Tondo, isang matandang babae ang nakaupo sa tabi ng bunton ng mga basura. Si Doña Carmen, ang dating reyna ng kanyang huwad na palasyo, ay nakasuot na ngayon ng maruruming basahan. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakapamaywang sa pang-aalipusta, ay nanginginig na ngayon habang namumulot ng mga tirang pagkain mula sa plastik. Ang kanyang boses na dati ay matinis, sa panunumbat ay naging isang mahinang paos na lamang, madalas na kinakausap ang sarili tungkol sa nakaraang kayamanan na kailanman ay hindi na babalik. Nilamon siya ng kanyang sariling kahambugan, iniwan ng lahat ng mga amiga na dati ay kanyang ipinagmamalaki. At si Carlos, ang balita mula sa Sydney ay kasing lamig ng kanyang naging hatol. Matapos ang ilang buwang pananatili sa isang pasilidad para sa mga walang tahanan, tuluyan siyang na-deport pabalik sa Pilipinas upang harapin ang sandamakmak na kaso ng fraud at pamemeke ng dokumento. Ngayon, ang kanyang mundo ay limitado na lamang sa 4 na sulok ng isang madilim na selda. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay tila isang tuyot na dahon, walang kinang, walang pag-asa. Sa tuwing gabi, ang tanging kasama niya ay ang pagsisisi na tila isang aninong hindi siya tinatantanan. Ang bawat pintig ng kanyang puso sa loob ng kulungan ay isang paalala ng bawat pagkakataong sinayang niya at bawat pag-ibig na kanyang niyurakan. Hindi ko na sila kinamumuhian. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal ko nang ibinaba sa tabing daan. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap sa kanila muli, kundi ang tuluyang paglimot na naging bahagi sila ng aking buhay. Ang aking tagumpay ay hindi nasusukat sa lawak ng aking ari-arian, kundi sa katotohanang hindi ko na kailangan ng kahit sinong lalaki
para maramdaman kong ako ay sapat. Marami ang nagtatangka, mga lalaking may matatamis na salita at nagniningning na mga pangako. Ngunit ang aking puso ay nananatiling isang banal na dambana para lamang sa aking sarili at kay Mayumi. Natutunan kong ang kaligayahan ay hindi hinahanap sa bisig ng iba, kundi itinatayo sa pundasyon ng sariling pagpapahalaga. Lumabas ako sa balkonahe ng restaurant at tiningnan ang malawak na kalangitan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay rosas at lila na guhit sa abot tanaw. Ang ihip ng hangin ay banayad, nagdadala ng pangako ng isang panibagong bukas. Amelia, ang tawag sa akin ni Attorney Mateo mula sa loob. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Handa na ang lahat para sa ating charity event bukas para sa mga batang may sakit sa puso. Ngumiti ako at tumango. Ang aking buhay ay naging isang daloy ng pagbibigay, isang pasasalamat sa bawat pagkakataong ibinigay sa akin ng tadhana. Hinawakan ko ang kamay ni Mayumi at sabay kaming naglakad patungo sa loob, palayo sa mga anino ng kahapon. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga perlas ng aking karunungan. Ang bawat sakit ay naging asero ng aking katatagan. Ako si Amelia. At sa dulo ng mahabang biyahe ng sakit at pagtataksil, natagpuan ko ang pinakamahalagang tao na nawala sa akin noong una, ang aking sarili. Ang gabi ay dumating ng may dalang katahimikan, ngunit ang ilaw ng aking bagong buhay ay hinding-hindi na muling mamamatay. Tapos na ang kwento ng martir. Nagsimula na ang walang hanggang kabanata ng Reyna.